Sa gitna ng winter season, nagyayelo ngayon ang tubig sa Niagara Falls sa Canada. Dagsa ang mga turista para makita ang nakamamanghang tanawin sa gitna ng tagos sa butong lamig. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng tubig na may kasamang pira-pirasong yelo. Ang Mala Winter Wonderland na aura ang napiling venue ng isang lalaki para alukin ng kasal ang kanyang girlfriend ng 10 taon. Success naman ang proposal. Congrats! Isang Pilipino ang hinuli ng Ukraine at tinuturing nilang prisoner of war matapos umunong umanib sa puwersa ng Russia. Wala siya sa database ng ating pamahalaan pero kinumpirma siya sa kanyang pamilya ng International Committee of the Red Cross. Balitang hatid ni Chino Gaston. Rem Santos Gumangan, Anulid, Alcala, Pangasinan. Noong December 8, pinost sa Facebook page ng isang proyekto ng gobyerno ng Ukraine ang video na ito ng isang Pilipinong prisoner of war umano. Ang nagpakilalang si Raymond Gumangan na taga Alcala, Pangasinan, tinawag na isang mercenary o bayarang sundalo na kabilang raw sa mga puwersa ng Russia na nahuli ng Ukrainian Armed Forces. Sabi sa post na recruit raw si Raymond ng mga Ruso na nag-aalok ng high-paying job sa Russia. They said when I apply, I will assign in logistic. But when I arrived in Russia, I was assigned in carpenter. A site contract, they give me 400,000 rubles. And how much your salary was in months? I don't know what is the exact, but I think 200,000 rubles. Noong 2024, pumirma raw ito ng kontrata sa Ministry of Defense ng Russia at naging shooter ng 51st Parachute Regiment. Setyembre noong nakarang taon, kasama raw si Raymond sa mga umatake sa Sumy region ng Ukraine at doon ay nahuli. Ang pamilya ni Gumangan sa Pangasinan nakatanggap raw ng liham mula sa International Committee of the Red Cross na kinumpirmang nakakulong nga ito sa Ukraine. Dati po, nung dito po siya, mataba po siya. Nung napanood po namin, payat na po. Halos hindi nila makilala. Ayon sa kanyang pamilya, dating security agent si Gumangan dito sa Pilipinas at nag-apply online bilang logistics personnel. Meron siya nakausap through online na hindi namin kilala. Hindi rin siya Pilipino. Siya yung contact ng father namin na tumulong mag-apply and makapunta sa Russia. Nag-update naman siya sa amin before or after niya makapunta sa Russia, nagkaroon ni status niya doon. Dalawang option nila doon. So, una is logistics or doon sa tutulong sa military. Sa isang mensahe, sinabi ng Department of Migrant Workers na wala si Gumangan sa database ng DMW o OWA. Makikipag-ugnayan raw ang ahensya sa Department of Foreign Affairs para malaman kung paano nakaalis ng bansa si Gumangan at kung paano ito ligtas na maibabalik sa bansa. Noong nakarang linggo lang, iniulat ng military intelligence ng Ukraine may isa pang Pilipinong mercenary na napatay naman sa engkwentro ng Russia at Ukraine. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. May kumakalat online na mananatiling malamig ang panahon ng ilan pang buwan. Di po yan totoo, sabi ng Pag-asa. Batay sa Peking Post, hanggang Agosto raw magiging malamig ang panahon dahil sa aphelion phenomenon. Ito ang tawag kapag ang Earth o mundo ay nasa pinakamalayo nitong distansya mula sa araw ayon sa Pag-asa. Hindi raw ito nakakaapekto sa lagay ng panahon sa mundo. Paalala ng Pag-asa, mag-ingat sa mga peking impormasyon at hindi verified na scientific claims. Samantala, update na po tayo sa binabantayang LPA na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Connie, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Sa mga sandaling pong ito, nasa na ho itong binabantayan nating LPA? Sa uli nating update, yung LPA na minomonitor natin ay nasa layong 1,110 kilometers east ng northeastern Mindanao. Alright. At kapag ito ho ay naging ganap na bagyo, saan ho ito direkta makakaapekto? Kaya baka mag-landfall pa?
Yes po, no, naka-high category po tayo. Ibig sabihin, yung pagiging ganap na bagyo niya ay inaasahan na sa susunod na 24 oras. Ang unang maaapektuhan po ay yung eastern section ng Mindanao at southeastern section ng Visayas. Kasama po dyan yung Caraga region, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at yan po yung unang maaapektuhan. And eventually, ang general na magiging epekto niya ay mas maraming mga pag-ulan, lalo na dito sa buong Visayas, Northern Mindanao, and eventually dito sa Palawan. Opo. Nakikita na ho ba natin kung gaano ito magiging kalakas yung pag-uulan o kaya kung gaano kalawak naman ang sakop po nito as of the moment? Pwede pa rin ho ba itong mas lumaki pa? Opo. In terms of intensity, yung maximum na category na nakikita natin dito ay hanggang tropical storm lang. Ibig sabihin ito ay hanggang signal number 2. So in terms of winds, hindi naman po ito malakas o hindi ito ganun kalakas as compared dun sa mga super typhoon or sa mga nagta-typhoon category. Pero in terms of its cloud system, ay mas magiging mas marami yung mga pag-ulan niya dahil sa isusupply nitong shear line. So yung mga kaulapan nun plus yung kaulapan na dadalhin nitong LPA na magiging bagyong Basyang, ibig sabihin ay relatively may mga amount ito ng pag-ulan na at least 50 millimeters. At ibig sabihin nun, ng amount na yun ay posible yung mga flash floods at mga landslide sa mga bahain at landslide prone areas. I see. Dito po sa Metro Manila, posible bang makaranas din ng mga pag-uulan sa linggong ito? Yes po, Saturday, Sunday, ito yung time na kung saan pinakamalapit itong magiging bagyo dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, magiging maulap at mataas yung chance ng pag-ulan. At bukod sa Metro Manila, ay ganoon din dito sa Calabarzon at Mimaropa. And of course, kasama din yung Bicol region sa Luzon. Dr. John, pwede ho bang pakipaliwanag itong tinatawag na aphelion phenomenon? Sa gitna po ng kumakalat na maling impormasyon online na mananatili raw ang malamig na panahon until August dahil po dyan. Opo, yung aphelion po, ito po yung time of the year na kung saan pinakamalayo, yung pinakamataas yung distansya between Earth and the Sun. At yung kabaliktaran naman po nito, yung nearest naman ay yung tinatawag natin na perihelion. Pero yung contribution po niya dun sa halimbawa mag-extend yung northeast monsoon season o taglamig natin, hindi po yun. Sobrang liit po ng magiging influence niya as compared dun sa seasonality. So mas dominant yung seasonality natin, ibig sabihin, ay during northeast monsoon, dun lamang po yung time na kung saan makakaranas tayo ng mga malamig na temperatura. Hanggang March, minsan may mga huling pagbusto ng April, pero yung eventually March, April, May, yan na po yung start na magsisimula ng uminit yung ating mga temperatura. So aasahan po namin na hanggang matapos ang Pebrero malamig. Tama ba? Yes, posible po yun. Pero nagpa-fluctuate din po yan. Ayun. Not necessarily buong February. By the way, ngayon po ay unti-unti na bahagyang humihina yung amihan. Pero next week po, as early as Monday, Tuesday, ay magkakaroon ng muling surge, ng muling paglakas ng amihan. Apo. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Maraming salamat po at ingat po. Nasunog ang ilang bahay sa Barangay Baysa, Quezon City kaninang madaling araw. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa kisap mata lang, nabalot ng apoy ang bahay na ito sa Kalye Matapang, Barangay Baysa, Quezon City. Ito ang sunod na nangyari pasado alas 4 ng madaling araw at umabot hanggang unang alarma. Siyam na fire truck ang rumesponde rito. Emosyonal ang residenteng si Marlene Apuad dahil wala silang naisalba sa lahat ng mga napundar. Labas ko lang po may apoy na, sunog na po yung isang bahay, malaki na po yung apoy. Nailabas naman lahat ng... Wala po kami nasalbang gamit. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang 2-story residential property at isang makeshift na bahay ang naapektuhan ng apoy. Walang naitalang nasawi o sugatan. Pasado alas 4:30 ng madaling araw, tuluyan na naapula ang apoy. Dumating kami, malaki na rin yung apoy, no? Pero yung effort naman na napatay natin sila, hindi natin napabayaan na makadamay pa ng ibang bahay. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang pagtangay ng dalawang lalaki sa tricycle ng kanilang katrabaho sa Kalumpit, Bulacan. Napaandar ito ng mga sospek sa pamamagitan ng pagkalikot sa wiring. Nakita sa CCTV na minamaneho ng isang sospek ang tricycle at huminto para isakay ang kasabwat. Naaresto ang isa sa mga sospek sa follow-up operation sa Bukawi. Nabawi ang motor pati na ang sidecar na ibinenta sa junk shop. Paliwanag ng nahuling sospek, tinangay nila ang tricycle
dahil wala silang pamasahe pa uwi. Nagsisisi raw siya sa ginawang krimen. Tinutugis pa ang isang sospek. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act. Ligtas at nakauwi na ang isang mangingisda matapos ideklarang nawawala sa Negros Occidental. Base sa investigasyon, 3 araw na nagpalutang-lutang ang bangka ng mangingisda matapos masiraan ang makina. Napadpad yan sa dalampasigan ng Bagos City. Mula roon, naglakad ang mangingisda para makauwi sa Bacolod City. Hindi nagbigay ng pahayag ang mangingisda at kanyang mga kaanak. Action-packed at overload sa kilig ang premiere ng Kapuso Prime series na Never Say Die. Gusto mong manira ng mga taong sinusugal na nga yung buhay nila? That's why you're just a vlogger. Puro kababawan ka lang. Nag-cruise na ang landas ng bidang sina Joey at Andrew, played by star of the new gen Jillian Ward at pambansang ginoo David Licauco. Mula sa online clash, tuloy ang pambabash nila sa isa't isa in real life. At dahil sa isang alitan, mukhang simula na ang kompetisyon sa pagitan ng isang vlogger at isang journalist. Sina Jill, David at ang production team ng Never Say Die dumalo sa isang misa bilang Thanksgiving. Pagkatapos, sama-sama rin nilang tinutukan ang pilot episode ng serye. Sa tsikahan ng lead star sa Inyong Mare, all praises si David kay Jillian. Grabe yung Jillian, grabe talaga siya. Lahat kaya niya. Dati naging doktor siya. She is now a certified action star. Kung mapapansin niyo po, unang episode, medyo chubby pa ako. Pumayat ako ng bigla kasi grabe, sobrang intense ng action scenes. Kapag tinatawag kang maganda o gwapo, matutuwa o mapapangiti ka. Di ba, Rafi? Actually, Di ba, magandang Aubrey? Siyempre. At tulad ng tao, ganyan din mag-react ang isang alagang aso sa Imus, Cavite. Sa ngiti ng aso, tiyak daw na mapapangiti ka rin. O, patingin nga kami. Guwapo! Hoy! Guwapo yan! Ay! Yan si Luffy, isang lalaking Shih Tzu. Mabilis lumapit at ngumiti nang marinig na siya ay gwapo. Kwento ni Hughes Cooper, Sara Pasusani, feel na feel daw talaga ng kanyang aso kapag tinatawag na gwapo. Ang netizens mukhang napapangiti rin sa video na yan na meron ng mahigit 3 million views online. Lofi, ikaw ay... Trending! At gwapo. Gwapo! Gwapo! Ngiti ka rin. Oo nga. Tayo napapangiti rin eh. Oo nga eh.